Welcome back sa ating FB page na Free Reviewers with Leonalyn at sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. So, meron tayong dalawang problem na nandito at ito ay galing sa isa sa ating mga followers. So, basahin na natin. Nakalimutan ko kung saan to galing. Parang pang college entrance test yata to. So, anyway, let's do number 1 or yung unang question na binigay niya. The cube of a number minus twice its square is equal to 80 times the number. If the number is greater than 0, what is the number? Yung mga ganito, yung mga word problems, ang problema sa karamihan ay kung paano ito i-convert to equation para masagutan natin ito. Ganito lang siya kadali. And by the way, maraming ganito rin sa mismong civil service exam. The cube of a number, ang ibig sabihin yan, the cube of a number, let n para sa number na yan, variable, kahit anong variable ang gusto nyo, tapos may exponent na 3, yan yung ibig sabihin. Minus twice, minus daw twice its square. Ano namang ibig sabihin yan? Its square, yung sa number pa rin, yung same na variable ang gamitin natin. So yung number na yan, kung square, meaning n squared. So dito sa una, the cube of a number minus twice its square, ito na yung ibig sabihin yan. Then, is equal to, so meron tayong equal sign, 80 times the number. So, yung n natin, yan yung number. Let n para sa number na yan. So, the same number pa rin. So, 80 times the number, 80n. Kapag ganito, coefficient siya sa ating variable, ibig sabihin, mag-multiply tayo kung ano man yung value ni letter n natin. So, therefore, itong is equal to 80 times the number, ito na yun siya. So, ito na yung equation kung saan pwede na nating isolve yung value ni n. So, anong gagawin natin? Equate natin siya to 0. I-keep natin si n cube minus 2n. Tapos, itong 80n, since positive siya, kapag matransfer dito, pang minus na siya. Equals 0. Then, anong common lahat dito? Ang common dito ay yung n. Therefore, i-divide natin lahat sila ng n. I-divide natin. N cubed divided by n. Sa division or sa law of exponent, kung mag-divide tayo, same yung mga base, yan kasi yung mga base, ibig sabihin, kopyahin lang natin yan. Yung mga exponent, kapag wala namang exponent yung ating variable, ibig sabihin yan 1. So therefore, according sa law of exponent, i-minus lang natin yan, 3 minus 1, and this is 2. Kaya this is n squared. Now, dito tayo sa next. Meron pa pala itong 2n squared pala yan siya. So, we have negative 2 or hindi na natin yan. 2n squared divided by n. So, therefore, this is 2n. Again, i-minus lang natin yung mga exponent dyan ba. So, we have minus 2n. Then, ang next ay 80n divided by n. Cancel lang natin yung n. So, we have negative or minus 80 equals 0. Meron tayong trinomial sa loob. Yan yung i-factor out natin. Paano ba mag-factor out? Kopyahin muna natin yung isang n. Gawa tayo ng bahay equals 0. N squared, lagay tayo ng n, dalawang n. Kapag itong dito, yan yung unahin natin titingnan, negative siya. Isa lang ibig sabihin yan. Plus at minus yung operation natin. Now, yung 80 na yan, hanapan natin yan ng mga factors ni 80.
Tapos yung mga factors ay dapat positive at negative. Kung positive at negative naman, dapat yung difference ay negative 2. So ano ba yung mga pwedeng mga factors in itong 80 kung saan ang difference must be negative 2 or 2? Ang pwede dito sa 80 ay we have 8 times 10. Yung 8 times 10 equals 80. Yung difference niya ay 2. So ngayon, saan natin ilalagay yung 10 at yung 8? Dito ba sa negative at sa positive or plus and minus? Yung nasa gitna ay negative. Therefore, yung pinakamalaking number which is yung 10, doon natin ilagay sa may minus sign. Tapos, nandito na si 8. So, ito na yung factor out natin. Para kukunin natin yung value ni n dito sa ating number 1, since ito ay plus 8, dapat itong isang n ay minus 8. Kung ito ay minus 10, kasi dapat 0 equal to 0 tayo. So, itong n na ito, this must be positive 10. Ang tanong, if the number is greater than 0, what is the number? Hindi itong negative 8, kay less than 0 man yan siya. So therefore, ang sagot dito ay 10. Letter D. Next, number 2. Para sa buong detalye or buong yung kabuuan ng video ito, laging abangan sa comment section kung nanonood kayo sa ating FB page. Otherwise, ang kabuuan nito ay laging nasa YouTube channel natin na Solving Math with Leonalyn. Basahin natin number 2. 4 times the cube of a number is equal to 48 times the number minus 4 times the square of the number. Huwag nyo lang pangunahan ng takot. Madali lang talaga itong gawan ng equation. If the number is greater than 0, what is the number? Isa-isahin natin. 4 times the cube of a number. 4 times, let n para sa number na yan, ang cube, yan yung exponent sa ating variable n. Is equal to, meron tayong equal sign, 48 times the number. So we have 48n minus, so minus sign, 4 times the square of the number. So 4 times the square of the number means 4n squared. So itong 2, yan yung exponent sa ating variable n. Ito na yung equation. Ulitin natin. 4 times the cube of a number, yan lang yan siya, is equal to 48 times the number equal 48n minus 4 times the square of the number means minus 4n squared. Proceed tayo. I-equate na naman natin ito to 0. So kung mag-equate tayo to 0 nito, unahin natin itong mayroong pinakamaraming nasa greater ang, ano tawag dito? Yung exponent. So yung greatest dito ay 3. So we have 4n cubed. Ito naman, since pang minus siya, pag transfer sa kabila, pang-add na siya. Therefore, this is plus 4n squared. Yung isa naman, itong 48n, since positive siya, kapag matransfer, pang minus na, so minus 48n equals 0. So, in-equate natin to 0. Merong common dyan, which is yung 4n. So, 4n ang common sa lahat. We have 4n cubed divided by 4n. Again. So, wala na yan. Equals 1 na yan. 4 divided by 4. Kopyahin lang si n. Again. 3 minus 1. This is 2. So, we have n squared. Next, 4n squared divided by 4n.
Again, kopyahin natin si n. 2 minus 1 equals 1. Otherwise, n na lang. Positive n. Yung next dito ay 48n divided by 4n. So, wala na yung n. Cancel out na natin yan. 48 divided by 4. This is 12. So, therefore, we have minus 12. And equals 0. Now, ang susunod natin gagawin, meron na naman ulit tayong trinomial na nasa loob. I-factor out lang natin yan. So, paano ulit i-factor out? Kopyahin muna natin si 4n. Gawa tayo ng dalawang bahay-bahay. N squared, so dalawang n. Ngayon, meron tayong minus 12. Si minus 12, ibig sabihin lang yan, yung mga operations na ilagay natin sa loob ay positive and negative. So, we have positive and negative. Hanapan natin ng mga factors itong 12 kung saan ang sagot must be positive 1 kasi yung nasa gitna ay plus n lang. Kung wala nakasulat na numero o coefficient sa ating variable, ibig sabihin 1 yan siya. So, ngayon, hanapan natin mga factors sa 12 kung saan ang difference ay 1. And we have 4 and 3. 4 times 3. Since yung nasa gitna ay positive, dapat yung may pinakamalaking number dito, yan yung ilagay natin sa ating plus, yung may plus sign. So, 4 ang pinakamalaki, yan yung ilagay natin dito. Then, sa minus sign, siya doon si 3. So, ngayon, pwede na nating i-identify yung value ni n, ka-opposite lang dito sa ating plus 4, must be negative 4 para maging 0 lang. Ito namang isang n, opposite sa minus 3, must be positive 3 para maging 0 lang. So, ang tanong, if the number is greater than 0, what is the number? 3 ang greater than 0 dito. So, yan na yung sagot. 3. Thank you for watching and all. I hope na meron kayong natutunan sa videong ito. Thank you and God bless.